Okay, ito, pakinggan nyo ha. Merong pinadala si Bangag Jr. na emisaryo papunta kay Inday Sara. Very recent to. Okay? Anong ginawa? Kinakausap si Inday Sara, inaareglo ayon sa ating putingas. Duterte Magic nangyari kay Rodante Morcaleta matapos manguna sa Senatorial Preference Survey ilang araw matapos ang pagpa-file ng Tunay na balita, walang kinakampiyan, sumasalamin sa katotohanan lamang. Okay, magandang araw sa inyong lahat. Today is December 13, 2024. Siyempre, araw ng Biyernes dito sa Pilipinas. Shoutout natin lahat ng mga viewers natin abroad, yung mga OFW natin na laging nagsusumikap at laging nanonood at sumusubaybay siyempre dito sa ating programa, Joe Malone TV. At yung mga viewers natin siyempre dito sa Luzon, Visayas, Mindanao sa Pilipinas. Maraming salamat sa pagtangkilik at panonood at pagtiti. Wala sa Joe Malone TV sa paghatid ng mga issues ng bayan. Okay, ang daming nangyayari kahapon. Actually, araw-araw ang daming nangyayari. Pero may mga naisip akong mga iilan na pwede natin idagdag dito sa programa natin maliban sa pagbibigay ng reaction sa mga nangyayari dito sa atin. By next year, siguro lalabas tayo para sa survey. Duterte, Sara, Bibi, kung gusto ma-impeach, kung ano na nangyari, kung sinong bet nila na maging presidente sa 2028, agahan na natin. As well as sa lokal, kung sino gusto nila maging mayor ng Maynila, magkakaroon tayo ng survey. Kasi yung mga pangyayari, kadalasan, ando dun sa grounds, ando dun sa field. Talaga, yung bakbakan, yung tunay na laban nasa field. So, ang gusto kong mangyari, meron tayong programa na reaction, gaya nito, at meron din tayong field na pwede natin ihatid sa inyo. So, yan ang plano natin next year. Kaya tulungan nyo ako, huwag kayong mag-skip ng ads. Sabay ganun eh. Huwag kayong mag-skip ng ads. At tapos, kung bago ka sa channel ko, like and subscribe. Tapos pwede nyo rin i-like, i-share yung mga videos natin. I-share nyo sa mga kamag-anak nyo, sa mga kaibigan nyo na DDS supporter. Siyempre, yung mga suporta ni BP Inday Sara at pati na rin ni Yorme Isko Moreno. I-share nyo yung natin, yung mga videos natin para lumawak at lumaganap ang pinaglalaban natin dito. Siyempre, hindi walang iba kundi maipanalo at mailuklok natin at madepensahan natin siyempre ang ating BP Sara Inday Duterte. Ha? O tapos, yun nga, no, daming chismis talaga. Grabe. Pinapasalamatan ko pala yung mga major sponsors natin dito. O, sila yung mga nakakatuwang natin. Pagka mga project tayo, siyempre. Tapos yung nagbibigay ng kulay doon sa comment section natin. Hindi kasi ako makapag-live. Gawa ng ang studio ko nandito sa warehouse, naka-green screen lang tayo at the back. So nandito ako sa warehouse, yung internet hindi umaabot dito. Nandito sa kabila. So pinapagawa ko pa yung isang studio natin. Pero pending na yun dahil walang budget. Pag nagawa yun, papakapitan natin ng internet, doon tayo magla-live. Kasi mas gusto ko yung live kasi may interaction eh. Meaning, pwede kayong magbato ng tanong, tapos kung kayang sagutin, pwedeng sagutin, di ba? O at least two-way, di ba? O hayaan nyo, makakapag-live din tayo. Pero maraming salamat doon sa nagbigay ng kulay doon sa comment section natin si Mary Jane Hair Studio at pati na rin si Mama Hajet. Yan, kahapon. Nagbigay sila ng kulay. Maraming salamat sa inyo sa pag-share ng mga blessing nyo. Thank you in advance para doon sa mga gusto pang tumulong. Maraming salamat. Eto na. O mainit yung talakayan kahapon doon sa PhilHealth budget. Pero hindi yun ang discussion natin ngayon. Pero ihaw na lang natin. Zero budget ang binigay. Maraming mga senador ang nagalit. Na dahil nagalit kay Grace po ata. Nagalit, parang ganun. Na bakit zero budget yung binigay sa PhilHealth, which is ang beneficiary nito. Tayo mga Pilipino, I'm sure kayo din, yung mga OFW natin. Yung lahat Pilipino. Lahat, manggagawa, taxi driver, grab driver, ano pa ba? Lahat, as in, lahat ng Filipino people na nagtatrabaho, gobyerno man o private sector, tinanggalan ng budget ang PhilHealth. Tapos, binigyan ng budget yung AKAP na 26 billion kung di ako nagkakamali. Grabe! Ano pa? Talagang sampal yun sa Pinoy, no? Nakakainis, no? Nakakainis yun. Nakakainis yung ganun. Sabi nga ni Senator Bato, wala na.
wala nang pag-asa. 'Di ba? Sabi niya, wala nang pag-asa. Ang sabi ni Senator Bato doon sa interview. Sabi niya, tingnan mo yung mata ko, tingnan mo kung gaano ako ka-frustrated. Wala na raw pag-asa. Sorry to say. Alright. Pero ang pinaka-main na topic natin for today, ito galing kay Maharlika. Maharlika, thank you Nag-grab ako ng konting clip mo. Ito. Breaking news according to Maharlika. We all know naman na Maharlika is one of the loyal DDS supporter. Mayroon daw gustong makipag-areglo kay BP Sara kasi ang dami na nangyayari. Kita mo, biriin mo, yung meron na nagsampa ng ethics complaint kay Representative Franz Castro, di ba? Tapos sumulat si BP Sara sa AFP, Armed Forces of the Philippines, na hindi niya natatanggapin yung ipapadala ng mga bodyguard ni BP Sara, bagkos maghahanap na lang ng private security. Siguro kukuha sa mga private agency para maging bodyguard o security ni BP Sara. So ang dami nang nangyayari, 'di ba? Tapos yung INC nakaantabay lang para sa peace rally. Tapos meron pang isang religious group na ayaw magpakilala pero naghahanda rin para sa sa rally din. So, hindi natin alam kung sinong religious group 'yan, pero sa dami nangyayari. Tapos to tell you honestly mga kayon, lahat ng mga nasa abroad pati na rin dito sa Pilipinas na sumusuporta sa Duterte, grabe sa grounds, grabe sa field. Ramdam na talagang napakalakas pa rin ng Duterte talaga. Sobrang lakas. Kung kayo nanonood, alam nyo na malakas, na ang daming sumusuporta, how much more silang nasa pwesto. Mas ramdam nila yon kasi nasa kanila yung data eh. Halimbawa, titingnan nila sa survey o sa data nila na malakas pa rin ang si BP Inday Sara, nararamdaman nila. Mas ramdam nila in short kasi may data silang hawak, tayo lang tanaw-tanaw lang. Uy, nakita natin kunyari may grupo rito, BP Inday Sara, lalo-lalo na ngayon Friday. Every Friday nga pala, Saturday, Sunday, if I'm not mistaken, ando dun yung mga supporters ni Duterte sa EDSA. So kasi parang pinagbawalan na ata sila kung araw-araw. Kasi parang the original plan is araw-araw. So parang naging Friday, Saturday na nga. Parang Friday group, Saturday group, Sunday group. So mamaya mayroong mga tao sa EDSA. Unfortunately, hindi ako makakapunta kasi ang plano ko talaga next year. Kasi ang daming hindi ginagawa ngayon, medyo busy tayo. Pero huwag kayong mag-alala. Kukuha rin tayo ng tao na magko-cover sa ibang lugar. Nang sa ganon, alam mo yun, marami tayong maibalita sa inyo. Gusto ko parang ang pangarap ko kasi parang media no? Hindi man mainstream media, pero at least meron tayong marami akong naihahatid na balita sa inyo. Talagang Joe Malone TV, news and current issues, baka ganun na yung susunod na gawin natin. Yun. Ang dami nang nangyayari. Ang dami nang pumapabor, in short, sa Duterte. Lalo na tayo. 'Di ba? Sinabi ko sa inyo dyan, i-comment nyo dyan, green heart for Sara BP Inday Duterte, blue hearts for Isko Moreno. Ang dami nang ko-comment. Ramdam. Yung notif ko, putok ng putok. Oy, salamat sa inyo. Maraming salamat sa inyo sa pagsuporta nyo sa bawat video ko. Gaya ng sinabi ko, kung wala kayong ginagawa, naghuhugas kayo, naglilinis kayo ng kotse nyo, naglilinis kayo ng bahay nyo, paki-play all yung mga videos natin, tas hayaan nyo lang mag-run yung mga ads. Yun lang, malaking bagay na yun. Thank you for doing that. Okay, breaking news. Galing kay Maharlika, sa dami na nangyayari at pumapabor na kay BP Inday Sara, according to Maharlika, na meron daw na gustong makipag-areglo kay BP Sara, according to Maharlika. Let's all watch this. The exciting topic is naduwag si Bangat. Mainit-init. Okay. Mayroong, I don't know kung babagitin ni Inday to, pero may nakarating sa akin. One day, talaga babagitin niya. Mayroong natataranta at nababangag lalo. Okay, ito, pakinggan nyo Mayroong pinadala si Bangag Jr. na emisaryo papunta kay Inday Sara. Very recent to. Okay? Anong ginawa? Kinakausap si Inday Sara, inaareglo, ayon sa ating putingas, inaareglo si Inday Sara na ang sinasabi nitong emisaryo na ito, pwedeng si manggagamit, si Amy, pero for sure, di na magtitiwala din si Inday. Sabi nga ni Inday, never again. Day. Yes. After all, mapati-pati ka din sa ilang mga linti. Nabanggong, abala. Tama. Okay, lunggo yun. Naintindihan mo siguro ni Inday. Anyway, pwede, Julian's World.
ang siste ganere. Okay? Kinakausap ngayon si Sara dahil hindi nagpapatinag si Inday Sarang astig. So, binubudol na naman. Yan. Alam niyo kung ano sinabi ng emisaryo kay Inday at mensahe ni Bangag. Sabihin kay Inday Sara na hindi niya alam, hindi daw alam ni Marcos Jr. ang pinaggagawa ng kanyang asawang pusher. Putot, giatay, alpot, patutot, karat, biga-biga, tanan-tanan na. Okay? At hindi daw alam ni Marcos Jr. ang ginagawa ni Tambalusos ni Martin Romualdez kay Inday Sara. Kaya sabi ko sa kausap ko, nagbulol na rin ako. Sabi ko sa kausap ko, ay po, baka na ina pala niya hinayupak na yung Bangag. Talagang Bangag. Sabi ko sa kanya, sa tingin ba nila maniniwala si Inday Sara? Sabi nga, hindi ka naniniwala. Okay, ipagpalagay na natin, sabi na hindi alam ni Bangag. Ibig sabihin, kargado talaga siya ng pulburon, mga dodong. Hindi niya alam ang ginagawa ni Lisa Bartek. Ha? At di Tambalusos kay Inday Sara? After niya mag-speech na, ano sabi ni Bangag nung nag-statement si Inday Sara? Baka ako ng ospital dito sa kapulburon ko. Talaga magpulburon? Tumigil na nga ako, kunyeta, baka masugod tayo sa hospital katulad ni Bangag. Okay, tigil na ako sa, pagsisinghot. That's enough. Oh my God. Tingnan mo, pulbos na. Okay, anyway. Bangag talaga. Sabi niya, areglohan daw, magbati na lang daw, mag-reconcile daw sila. Yes! Mag-reconcile. Gusto makipag-reconcile na ni Kuting dahil hindi daw niya alam yung ginagawa ng asawa niya, hindi niya makokontrol. Hindi po, tangina mo, Marcos Jr. Hindi ka lang under desire, inutil ka, bangag ka, kuha ka ng ina, lumayas ka na dyan. Hindi mo nakukontrol ang pagnanakaw ninyong lahat. Recently, yes, Gerald, breaking news, bangag noon, bangag ngayon. Kita niyo mga kababayan? Hindi niya alam yung ginagawa ng asawa niyang nakikipag-tsoktsakan sa PSG at ang pinsan niyang Buyoy, Anyway, ngayon, makikipag, ba si Inday? Makikipag-areglo? Of course, never again. Number one, makikipag-areglo ba si Inday matapos siyang kuhaan ng security detail? Imagine ninyo, I believe, ito lang ang history ng Vice President ng Pilipinas na tinanggalan ng security. Hindi isa, dalawa, tatlo. Lahat ng security ay tinanggal. Isang kay grupo Inday Sara. Anong ibig sabihin yan? Gusto nilang magurgo si Inday. Tapos ngayon, makikipag-areglo si Inday Sara? Never again. Kasi may nagbabadya. Yes. Natatakot si Bangag na hindi niya matapos ang kanyang. Bakit hindi na-abutin niya ng Termino. Hindi na-abutin niya. Konting kembot talaga yan. So, hindi daw niya alam. Hindi daw niya makukontrol. Ang sabi pa kasi hindi naman nakukontrol ni BBM, sabi ng emisaryo, di ba nga? The more na lumakaya siya dyan, tama nga siya sinabi ni Inday na hindi niya alam kung paano maging presidente. Do you think Inday Sara will trust them again? Sabi nga niya sa kanyang kanina, di ba, kahapon, sa kanyang press con, hindi siya nagtatrust kahit kanino man, kundi sa sarili niya lang. My God! Do you think? Well, hindi, alam na ni Inday yan. Hindi naman magkakaroon. Ay, Marcos, huwag ka na magpabudol. Huwag mo nang budulin si Sara. Oo, feeling ko, alam na ni yan. Alam na ni Duterte yun. Alam mo, meron ako napanood sa TikTok. Kasi ganito yung ginagawa ko Matutulog ako ng maaga, then magigising ako ng madaling araw. Automatically, yung biological clock ko, ganun, matik na Gigising ako ng madaling araw, then maghahanap ako ng balita. And then I came across to this TikTok account, particularly, hindi ko lang malaman kung anong pangalan, Parang nga sinabi na reminisce ng mga taong bayan yung sinabi ni Roa Duterte sa kanyang anak na si BP Sara Inday ngayon, na sinabi niya na bakit pumayag ka, and I quote parang ganun yung pagkakasabi, bakit pumayag ka na tumakbong bise, ang taas ng rating mo kaysa sa kanya, dapat nagpresidente ka na lang. And then we realize right now na nga, diba? Tama nga. Na talagang yung pwesto niya ngayon ni BBM, yan ang dapat na pwesto ni BP Sara ngayon. And can you just imagine kung halimbawang si BP Inday Sara yung ating presidente ngayon 2022 hanggang 2028? Can you just imagine, no? Can you just imagine how much BP Sara can do, no? Kasi I'm sure itutuloy niya lahat ng proyekto ng father niya, like build,
maybe the war on drugs still continue up to now. Alam mo yun? Di ba? Corruption, baka galit na galit din si BP Inday dyan, di ba? Saka, I'm sure, Duterte, kumbaga may ano yan dugo ng Duterte, di ba? Siyempre, marami mga legal advices dyan, yung payo ng tatay na lang niya mismo, di ba? Magpipid din ng mga info yan, ng mga advices yan, ng mga strategy, ganito gawin mo, ganyan gawin mo, di ba? That's supposedly her position right now, di ba? Kung talagang wala may pa-unity pa sila. Di ba? Hindi nakakaano no? Pero okay lang, at least alam natin, no? Kaya ang Pilipino ngayon, at least kahit pa paano, may learning curve naman bawat Kaso ano talaga laging nasa huli yung it will never be in the front place Talagang nasa huli talaga. Pero at least kahit pa paano, naliwanagan tayo, di ba? Ito tapos yung susunod na video natin. Dito mo masasabi na isa sa mga malulupit, no? Inendorso ni ex-President Roa Duterte si Marcoleta, Congressman Dante Marcoleta, at ayun na nga, nag-number 1 sa pagkasenador sa 2025. Panoorin natin itong video na to. Matapos i-endorso ni PRRD Marcoleta, nag-number 1 sa 2025 senatorial survey. Abalos Pacquiao, laglag na, di ba? Ganun kalupit. 'Di ba? Ganun kalupit si ex-President Roa Duterte, parang shotgun. Bigyan mo nga ako ng isang shotgun dyan. Shotgun ba 'yun? Ikaw talaga. Okay, panoorin na natin 'to. Grabe, no? Iba talaga yung tatak Duterte. To tell you honestly, iba. Sana sila na lang, no? Kung si Marcos Sr. nag 20 years sa atin, sana, no? Sana mas mahaba pa yung buhay na maibigay kay Roa Duterte nang sa ganun o kaya maipasa niya, matutunan yung nasa karakteristik talaga ng mga anak, yung ugali ng saka yung pagiging leadership skill ng tatay nila. Nang sa ganun sila naman yung susunod, 'di ba? Kahit papaano makatikim naman tayo ng ginhawa. Although sometimes we lose hope. Lalo-lalo na sa mga nakaupo ngayon, 'di ba? Maganda yung views natin about sa Quadcom. Mga next topic natin, dun tayo sa Quadcom, yung mga sa kongreso na yan. Talakayin at himay-himayin natin. Okay? Kung hindi ko na patatagalin to, panoorin na natin itong episode na to. Tapos idepensa ang naging budget ng Office of the Vice President at ng kanyang anak na si Sara Duterte, gayon din ang pag-endorso ng former President na si Rodrigo Duterte sa senatorial ambition ng Sagip Party List Representative. Duterte Magic nangyari kay Rodante Morcaleta matapos manguna sa senatorial preference survey ilang araw matapos ang pagpa-file ng Certificate of Candidacy ng mga nag-aambisyong tumakbo at manalo sa 2025 midterm election. Tila nagkatotoo ang pangako ng former president na si Rodrigo Duterte na bukod si Marcoleta ang kanyang number 1 candidate. Nanguna pa ito sa senatorial pre-election surveys ng ArcLight kung saan naniniwala ang maraming Pilipino na kung ngayon gaganapin ng halalan, si Marcoleta ang magiging number 1. Posibilidad din na mag-landslide victory ang kandidatura ng Sagip Party's representative dahil habang papalapit ang halalan, nadaragdagan pa ang mga taong pipili sa kanya para manguna sa midterm election sa pagkasenador. Yes, Duterte Magic, tama yun. Ako, pabor din ako dyan sa sinasabi ni Duterte. Ito si Marcoleta, masasabi natin na si Kong Dante Marcoleta, magaling talaga. Tingnan nyo, nag-number 1 po, di ba? Saka alam mo yung malasakit, di ba? Nararamdaman natin yung malasakit. Even speech, even words, na you can tell if it's this person nagsisinungaling o hindi sincere. Narito ang buong detalye ng balita na umani ng samot-saring reaksyon matapos magdilang anghel ang Pangulong si Rodrigo Duterte at nag-number 1 na sa senatorial preference survey ang Sagip Party List Representative na si Rodante Morcaleta. Panoorin ang full video. PDP is my party. Marcoleta, susuportahan ko yan. Yun! Mahusay, mabait, and he has the integrity. Yes! Galing! Botohan ninyo si Marcoleta. Galing! Kung hindi man ito kampanya, pero kung nandiyan na yan siya, I'm asking everybody who's listening now, abot na tulosan, botohan ninyo si Marcoleta. Duterte Magic. Galing, galing.
Marcoleta number 1. Mukhang nagbilang anghel nga ang former president na si Rodrigo Duterte dahil matapos lamang ang kanyang naging pagsuporta sa Sagip Party List Representative na si Rodante Marcoleta at sinabing ito ang kanyang number 1 senator sa midterm election, kumpirmadong nauna na sa senatorial preference survey ang Sagip Party List Representative kung saan pinatao ang mga kilalang pangalang tatakbo rin sa nasabing posisyon. Galing. Isinagawa ng ArcLive ang nasabing official survey kung saan tinanong nila ang mga botante na kung ngayon mangyayari ang halalan, sino ang kanilang ibobotong 12 senatorial aspirant sa darating na 2025 midterm election. Sa inilabas ng Commission on Election na 66 nag-aambisyong maging senador, laglag sa listahan ang mga dating senador na sina Bam Aquino at Francis Kiko Pangilinan. Gayun din ang kilalang Macbayan Block member na si Arlene Rosas na nakakuha lamang na ika-38 pwesto at Teacher Party List Representative na si Franz Castro na nalaglag rin sa listahan na nasa ika-35 pwesto. Laglag sa Magic 12 na naturang survey ang mga dati at nuoy senador, maging ang mga senatorial bet ng Marcos administration. Igong makapasok sa nasabing top list ang People's Champ na si Manny Pacquiao, incumbent senator at re-electionist na si Lito Lapid, Panfilo Lacson, presidential sister Amy Marcos, Pia Cayetano, broadcaster Erwin Tulfo, Bong Revilla, former Senate President Tito Soto, Camille Villar, at former DILG Secretary Benhur Abalos. Sa nasabing official ranking, ika-13 pwesto lamang ang nakuha ng former Senator na si Panfilo Lacson. Ang doktor at social media influencer naman na si Dr. Richard Mata ang nakakuha ng 14th spot. Nasinundan ng presidential sister na si Amy Marcos na nasa ika-15th spot na pinaniniwala ang malaki ang naging epekto matapos ang tila hindi ito pag-amin sa mga demonispisyo ng kanyang kapatid. Nasa ika-16 na pwesto ang dating senador na si Gringo Nasan na nagsilbing cabinet secretary ng dating Pangulong si Rodrigo Duterte. Mula sa number 1 spot, laglag sa 17th spot ang controversial congressman na si Erwin Tulfo. Nasinundan ni Ariel Carabin nasa 18th spot. Nasinundan ng former Senate President na si Tito Soto, Jesus Hinlo Jr., Ben Tulfo, People's Champ Manny Pacquiao na nasa ika-22 pwesto, Francis Tolentino na nasa 23rd spot at Norberto Gonzales na nasa ika-24 na pwesto na siyang tumakbo sa pagka-vice presidente at nakalaban ni VP Sara noong 2022 election. Pasok sa Magic 12 ang PDP laban senatorial candidate at lawyer na si Raul Lambino, gayon din ang TV host, actor at philanthropist na si Willie Revillame, ang aktor na si Philip Salvador na nakuha naman ang ika-10 pwesto. Pasok din sa nasabing listahan ang governor noon ng Ilocos Sur na si Chavez Singson, Yan. ang congressman na si Bonifacio Busita ang nasa Yun. ika-8 pwesto naman ng nasabing senatorial preference survey. Gayon din ang former executive secretary na si Vic Rodriguez ay pasok din sa nasabing listahan na nasa top 7 naman. Pasok din sa senatorial lineup ang PDP laban candidate na si Jimmy Bondok na nasa ika-6 na pwesto. Pasok sa top 5 ang doktor at cardiologist na si Willie Ong, ang re-electionist at PDP laban senatorial candidate na si Bato de la Rosa na nakuha ang ika-4 na pwesto. Umangat naman sa third spot ang televangelist at controversial pastor at KLJC founder na si Apollo Kibuloy, habang top 2 naman ang re-electionist at kilalang Duterte ally na si Senator Christopher Lawrence Bongo. At ang nag-number 1 sa nasabing ArcLine Senatorial Galing. Preference Survey ang Sagip Party List Representative na si Rodante Marcoleta na siyang mas binoto ng maraming Pilipino para manguna sa 2025 midterm election. Hindi na raw nakapagtataka kung bakit pare-parehas na naglag ang mga administration bet sa 2025 midterm election dahil bukod sa paulit-ulit na raw ang mga apelido at mga nagre-re-electionist sa senatorial lineup, tila wala na raw tiwala ang taong bayan sa mga taong ito magmula nang bumaliktad ang kanilang paniniwala at di umano'y ipagkanulo ang dating Pangulong si Rodrigo Duterte, katulad ni Erwin Tulfo, Benhur Abalos, Bong Revilla, Amy Marcos at Manny Pacquiao na kilalang nooy sumuporta sa dating Pangulong si Rodrigo Duterte Yun at siyang lang. sinuportahan naman ang administrasyon maging ni VP Sara noong 2019 senatorial election. Tila minarkahan ng taong bayan ang mga pangalan nito kaya hindi na raw nakapagtataka kung hindi pumasok sa 12 senador na ihahala ng taong bayan base sa ArcLight Senatorial Preference Survey. Mukhang tapos nga rin daw ang pangarap ni Arlene Rosas at Franz Castro na hindi man lang umabot sa top 20 ng Senatorial Preference Survey ng ArcLight kung saan laglag sa 35 at 38 spot ang kilalang mga Macbayan Block member. Mas tiwala pa raw ang maraming Pilipino sa panahon ngayon sa mga pangalang tila bago sa kanilang pagdinig at alam nilang hindi magnanakaw di gaya ng mga paulit-ulit na nangangarap na mabalik sa pwesto bilang senador. Yung ito si Busita mukhang okay din to. Medyo napupusuan ko rito kasi medyo malinis pang pangalan nito. At si Doc Willie mukhang makakapasok siya. I-remember siya ang Vice President ni Yorme Isko Moreno, natalo siya doon. And I think tumakbo rin dati ito ng senator, natalo din ata. Ngayon pasok siya sa top 5. Mukhang makukuha ngayon ni Doc Willie in fairness Pero okay din yan si Doc Willie.
Mas okay na yan kaysa sa mga lumang nangungurakot, di ba? I'm sure. Totoo, di ba? At least kahit pa paano, si Doc Willie medyo transparent. What I mean by that is kumbaga, open yung nung buhay niya, di ba? Nakita naman natin yung mga nangyari sa kanya, di ba? Nagpapagamot siya ngayon sa Singapore, eh. Doc Willie nga pala, get well soon. Di ba? Pasok siya sa top 5. Okay, at least si Bato, pasok din. Si Marcoleta, nag-number 1 pa. O, di ba? Etong si Attorney Vic, nakita ko to sa nung November 30, yung dyan sa May Loto na nag-ano siya, meron siyang speech. Hindi ko pa nailalabas yung video na yun. Tingnan natin kung ilalabas natin. Alright? Meron pa to. Tingnan natin. Para sa kanila, hindi na raw iboboto ng maraming Pilipino ang mga minsan nang nanggamit lamang sa dating Pangulo at patuloy na nagbubulag-bulagan sa kasalukuyang ginagawang pangdanakaw ng ilang mga nasa gobyerno. Kaya dapat lamang raw mabigyan ng panibagong muka ang Senado at dapat Dapat lang. makapagdala ng mga totoong may malasakit sa mga Pilipino. Totoo. Hindi raw nila pinagsisisihan na ibinoto nila bilang pasok sa Magic 12 ang mga senatorial aspirant na sina Vic Rodriguez at Representative Marcoleta dahil alam raw nila na hindi ito loyal sa mga politiko, kundi loyal sa kung ano ang pangangailangan ng maraming tao. Yun naman ang dapat. Yung mag-iraksyon matapos magkumpirma ng ArcLive Senatorial Preference Survey na laglag lahat ang ilan sa mga senatorial aspirant ng BBM administration at nanguna ang no-oy kandidato sa pagkakongresista at ngayon senatorial aspirant na si Dante Marcoleta kasama sina Bongo De La Rosa, Willie Ong, Jimmy Pondo at Attorney Vic Rodriguez. Yun ang dapat, no? Gaya ng sinasabi ni Yorme Isko Moreno, ito kasi, dapat kasi ang loyalty na sa taong bayan. Diba? Ito yung laging sinasabi ni Yorme Isko Moreno. In fairness kay Yorme Isko Moreno, talagang ang puso, ang interest na sa taong bayan. Hindi dapat doon sa kapwa mo politiko. Kasi ang magluluklok sa'yo, hindi yung kapwa mo politiko, ang magluluklok sa'yo, taong bayan. Kaya dapat, yung loyalty mo nasa taong bayan, yung serbisyo mo nasa taong bayan. Hindi sa kapwa mo politiko o sa kapartido mo kasi pwede pa kayong magkagalit, pwede pa kayong magkabati, yung pwede pang bumaliktad diyan, yung mga ito na lang good example, yung mga dating sumusuporta kay Duterte, yung mga dating sumuporta kay BP Inday Duterte. O ngayon, nawala si Duterte, si President Roa Duterte. Ngayon binabatikos na nila, 'di ba? Kaaway na nila. Nandoon na ngayon sila ngayon sa kabila. 'Di ba? Dapat ang loyalty nasa taong bayan. Wala doon sa kapwa mo politiko, 'di ba? Kasi taong bayan yung nagluklok sa iyo. Dapat taong bayan din yung unang-unang beneficiary ng trabaho mo bilang opisyal ng gobyerno, 'di ba? Kasi dapat 'yun eh. Hindi kasi talaga uubra yung Hindi uubra yung kapwa mo politiko, itong pinagsisilbihan mo, 'di ba? Tapos pagka wala ka na sa pwesto, sila na yung mismong mag-aaway sa iyo. 'Di ba? Hindi dapat ganoon. Dapat ang beneficiary dapat taong bayan kasi unang-una taong bayan yung nagluklok sa iyo at taong bayan yung bumoto sa iyo, naghalal sa iyo, nanalo ka dahil sa taong bayan. Dapat taong bayan yung top 1 na priority mo na asikasuhin. 'Di ba? Gaya na nangyari niya ngayon kay ex-President Roa Duterte. Ang dami niyang kakampi noon during his time. Ngayon, ang dami rin niyang kaaway at bumabati ko sa kanya. Yun nga lang, tayong mga supporters niya, hindi tayo bulag. 'Di ba? Hindi tayo nagbubulag-bulagan at alam natin na kung sino ngayon yung mga talagang, mas lalo lang luminaw eh. Mas lalo lang luminaw, okay na din no? Okay na din na bumaliktad sila na nawala si ex-President Roa Duterte. At least nakita natin kung sino yung mga balimbing. 'Di ba? Ngayon, alam natin na hindi na natin sila boboto. 'Di ba? Wag natin iboto yung mga yung mga talipandas, yung mga talagang walang pakialam sa taong bayan. Hindi priority ang taong bayan, ang priority ay makapag-corrupt. Wag na natin iboto 'yan. Never again. Wag na natin ibalik sa kanilang pwesto. 'Di ba? Attendance check tayo mga kayon. Maraming salamat sa pagsuporta nyo. Please comment down below kung saan kayo lupalop, naroroon o nanonood sa programa natin na Joe Malone TV. Let's say watching from Canada, Bulacan, Cavite, Pangasinan, Switzerland, Japan, Hong Kong, etc. Ito kasi kaya ako ginagawa to kasi para malaman ko kung saan umaabot yung video natin. And at the same time, engagement na rin sa YouTube algorithm. Don't forget to like and share. I-share nyo doon sa Facebook page nyo, sa mga grupo ng mga Duterte supporters, isend mo doon sa mga tropa mo, sa mga kapwa natin supporters ni Inday BP Sara at ng mga Duterte family. Maraming salamat mga kayo sa pagtutok sa programa natin. Asahan nyo na yung mga susunod na balita at ihahatid natin sa inyo. Joe Malone TV.